Ang Isuzu matibay, tulad din itong BMW na to. Pero kapag napabayaan nyo, sa totoo lang, magkakaganyan din po katulad ng ibang mga ginagawa namin dito. Ngayon, bakit po may BMW dito? Ito po yung aking pet. Pero, alam nyo po ba na si BMW at saka si Toyota, ay nag-connive sila para mapagana nila itong bagong iX5 ng BMW. Ginamit ni BMW yung technology ni Toyota, yung mga fuel cell stack. Pinagamit niya ngayon kay BMW yun. At ito nga, dinidevelop ngayon ni BMW yung kanilang panibagong hydrogen fuel cell na sasakyan. BMW iX5 po yun. Ang fuel cell stack po noon ay technology ng Toyota. Katulad din po yan nung kanilang mga kotse na ginawa noong 2020. Yung kotse ng Toyota at kotse ng BMW, nasabi nga nila magkapatid na Toyota Supra at yung BMW na Z4 Duo. Diyan, nagpahiraman na naman sila ng technology. Iisang sasakyan, isang technology ang kanilang engine, pati yung kanilang transmission, drivetrain, powertrain. Pinagsama nila yung kanilang galing doon sa Supra at saka doon sa Z4 Duo. Ngayon mga kapatid, si Toyota talagang ganyan yan Nakipagkasundo din siya doon sa Subaru BRZ. Saka yung kanilang Toyota 86. Ang kagandahan po kasi kay Toyota, talagang humahanap din siya ng iba't ibang technology at nakikipagkasundo siya doon sa mga katulad din niya, mga magagaling na kumpanya ng mga manufacturer na sasakyan. So ngayon mga kapatid, ito, bibigyan ko po ng konting paliwanag sa inyo kung ano ba itong BMW na iX5 na hydrogen fuel cell na bago nilang sasakyan na ilo-launch po nila sa mga darating na panahon. Habang ang lahat ng mga automotive manufacturers ay abalang-abala at walang tigil sa pag-develop ng maayos at magandang electric vehicle, ang BMW naman ay abalang-abala rin na pagbutihin at ipakilala ang kanilang hydrogen-powered SUV na BMW iX5. Ang BMW ay sinisilip at tinatanaw ang bukas para sa pagbuo ng sasakyan na pinagsama ang ganda ng electric drive at ang walang limitasyon na potensyal ng hydrogen technology. Ang kahangahangang pagtutulungan nila ng Toyota ay nagtakda na ilalabas nila sa darating na 2025 ang bagong iX5. Sa gitna ng patuloy na pag-uunahan ng mga car manufacturers na makagawa ng mga climate-friendly na electric vehicle, pinanindigan ng BMW ang kanilang pangako sa paggamit ng hydrogen fuel cell technology na ito ang buhay na alternatibo. At ayon din sa BMW na ang hydrogen-powered cars ay magiging ehemplo ng mga gagamiting sasakyan sa darating na panahon. Sinabi rin nila na hindi dapat na limitahan natin ang ating sarili sa paggamit ng mga electric vehicles lamang dahil sa ang hydrogen ang may hawak ng susi para sa carbon-free future. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang ang BMW ang gumagawa. Ang Toyota at BMW ay nagsanib muli sa pangalawang pagkakataon, katulad ng ginawa nila sa Toyota Supra noong 2020 at BMW Z4 Duo. Dala-dala ng Toyota ang ipinagmamalaki nilang fuel cell expertise at si BMW naman ay ang kanilang galing sa hydrogen technology. Magkasama nilang pinupursige na ilunsad ang hydrogen fuel cell cars na ito sa merkado sa kalagitnaan ng dekadang ito. Ngayon ay ating bungkalin ang ipinagmamalaki ng BMW iX5. Ang iX5 ay binuo sa BMW Development and Innovation Center sa Munich, Germany. Ang SUV na ito ay binuo mula sa plataporma ng kanilang BMW X5 na sinamahan ng kanilang mapanglikhang galing at modifikasyon. Makikita sa katawan ng iX5 ang makinis na pagkakagawa at makabagong sahig upang mailapat ng maayos ang dalawang hydrogen tanks na naglalaman ng pinagsamang bigat na 7 kilo. Ang pinakapuso na nakakamangha na fuel stock ay inilagay nila mismo sa ilalim ng hood at ito ay tumatanggap ng matatag, balanse at magandang supply ng hydrogen mula sa mga tangke nito. Hindi lang yun, ang electric motor nito ay nakalagay sa likod na bahagi ng sasakyan, katabi ng baterya na nagbibigay ng 374 horsepower na nagbibigay ng malakas na puwersa sa ulihan gulong. Ang BMW iX5 ay hindi aatras sa hamon dahil kaya nitong tumakbo sa bilis na 189 km per hour at ang makapigil hiningang 0 to 100 km per hour na akselerasyon sa loob lamang ng 7 segundo.
Maaaring tanungin ng iba na ang power output nito ay makukumpara nila sa katapat na degasolinang sasakyan na X5 xDrive 45e plug-in hybrid. Pero ang BMW iX5 ay tinapatan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kamalayan sa kapaligiran. Ang sasakyang ito ay sakto sa layunin ng BMW na paabutin sa 50% ng kanilang mabebentang sasakyan ay electric na bago matapos ang dekadang ito. Magtataka kayo kung bakit pinili ng BMW na mumuhunan sa hydrogen fuel cell samantalang ang mga battery-powered na sasakyan ay nakuha na nila ang halos ang buong industriya ng mga electric vehicle. Ito ay dahil sa pinangangatawanan nila na may tunay na kalinisan na natural ang hydrogen fuel cells. Hindi katulad ng mga baterya na kailangan pang gastusan ng malaki sa paggawa pa lamang at maging sa pag-iimbak at pag-aalaga dito. Ang hydrogen fuel cells ay walang ibinubuga na nakakalasong gas, kaya ito ay naging ehemplo ng mga bagay na nakakatulong upang maging maganda ang kapaligiran. Ang hydrogen fuel cell ay nagpakita ng kapansin-pansin na katatagan sa maraming klima at weather condition mula sa freezing na temperatura at sa nakakapasong disyerto. Ito ay nagbibigay ng mataas at siksik na enerhiya at sa loob lamang ng 5 minuto ay kargado ka na ng fuel. Nakatulad din ng sa mga internal combustion engine na sasakyan. Ang iX5 ay kayang tumakbo sa layong 482 km sa bawat isang full tank na hindi halos kayang tapatan ng mga pangkaraniwang electric vehicle. Samantala, sa kasalukuyan ang mga hydrogen refueling stations ay kasalukuyang pang pinararami. Nasa isip ng BMW na ang hydrogen-powered vehicles ang magpupuno sa puwang na hinahanap ng mga battery electric vehicles, lalo na sa mga malalaking trucks. At ito rin ang nakalinya sa panawagan ng US Department of Energy para sa nuclear coupled hydrogen production projects, na lalong magpapatibay sa kakayahan ng hydrogen para ibahin ang anyo ng pananaw sa mga paggawa ng mga sasakyan. Sa ngayon, ang BMW iX5 ay kasalukuyang ginagawa bilang pangunang inisyatibo at maaaring ito na ang maging daan para sa kinabukasan ng BMW fuel cell vehicles. Para sa BMW, ang magkaroon ng mga hydrogen-powered cars sa kanilang mga tindahan sa taong 2030 ang pangunahin nilang layunin. Sa pamamagitan ng kanilang pasulong na pag-iisip sa mundo na kung saan ay laging naririnig ang sustainability o ang pagpapanatili, ang BMW ay nakatindig sa unahan ng lahat at yakap nila ang ikagaganda ng electric at hydrogen technology. At sa BMW iX5, inilulunsad nila ang maliwanag, malinis at higit na nakakatulong sa kinabukasan ng mga sasakyan. At dahil sa ang industriyang ito ay papasok sa nakapananabik na lakbayin, inaasahan na nila na ang pagdating ng BMW hydrogen-powered SUV na simbolo ng pagbabago at ang testamento sa walang katapusang posibilidad ng teknolohiya. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Ito si Michael. Isa sa pinakamasipag nating mekaniko dito. Ngayon mga kapatid, papakita ko sa inyo, ito ang kaso nitong crosswind na to. Hindi napansin ni sir na yung langis na nilagay niya sobra-sobra. Pagka sobra-sobra po ang inilagay niyo langis, hahanap ng lalabasan yan. So magkakaroon ng overpressure doon sa loob. Pag nagkaroon ng overpressure, ang unang-una niya sisirain yung mga oil seal. Kaya ito, nasira yung oil seal dito, yung crankshaft oil seal sa harap. So hindi po pwede ang mga engine oil na inilalagay nyo sa inyong sasakyan. Meron naman tayong dipstick eh. Dapat talaga nandoon ka sa tamang range, nandoon ka sa tamang laman. Kung hindi, sumobra ng 1 litro yan, maghahanap ng lalabasan yan. At yung mga oil seal ang sisirain. Tulad dito, pati yung breather nito, nasaan yung breather hose nito? Ayan. Ayan. Punong-puno din ang langis yan. Dito lumalabas. Okay. So kung akala nyo blow by na, hindi naman po blow by, kaya lang sobra lang talaga sa langis. Alam nyo po ang crosswind, talaga meron siyang downside eh. Ang madalas na nagiging problema niya, yan yung mga crankshaft oil seal na yan, pati yung polar gasket. Kaya iingatan nyo po lagi at susukatin nyo palagi yung langis dahil ang unang-una talagang magiging problema yung mga leak na yan. So magli-leak na sa polar gasket, magli-leak na yung oil sa crankshaft oil seal.
So walang ibang way kung hindi palitan yan. Ang problema kung yung crankshaft oil seal ay nandoon sa pagitan ng makina at ng transmission, medyo malaking gastos yun. Kasi pati transmission ibababa nyo. So ito pong unit na to, ayan, nag-bending na rin po tayo ng molde. Yeah, dito. Ayan yung may-ari si Sir. Sir, ba't parang malungkot ka? Malungkot ka rin. Hindi kayo mag-alala. So ayan ibinebend po natin yung molye, nililinis natin, tapos pinipinturahan na rin. Para kahit paano, pag binalik mo, yung mga kalawang niyan, matagal bago bumalik. So ayan po yung malinis na molye at ibinebend po doon. So ito, magbabago na tindig nito, tataas na naman yung likod. Kahit nasakyan nyo ngayon ng marami, hindi siya yung basta-basta na lang babagsak. Pinipinturahan namin yung mga binend na molde. At ito naman, pagka binalik namin, binuulit namin, ibinabalik din namin yung mga buo pa niyang pyesa tulad ito. Importante po yung mga ganito para hindi magkaroon ng kaskatan yung mga molde at mawala yung ingay. Ngayon, papalitan na rin po lahat ng mga rubber bushing nitong mga molde na to. Kaya pagbalik nito doon at na-bend na namin, sigurado maayos na maayos. Ayan, tingnan nyo po, pantay na pantay sila. Pinebend namin siya. Kaya magiging pantay din yung tindig niya pag ibinalik na po doon. Okay mga kapatid, itong unit na to, pumunta po sa amin para lang talaga magpa-cleaning ng intake manifold. At ito ay talaga na, o sabi na, naka-ready na silang pumunta ng Baguio City, dun sa malamig na lugar. Kaya lang, nag-init ang ulo ng may-ari nito. Kasi pagbukas ni Ron, nitong ibabaw, nakita namin ayan po napudpud na yung valve stem, yan, yung nasa dulo. So yung rocker arm nito, tumatama na, pumapalo na dito sa washer. Ayan, pati yung isa doon, pudpud na yun. So ito, hindi na po talaga to pwede. Hindi na ma-adjust ang barbula. Singaw na yan. Kung intake man, saka yung exhaust na yan, singaw na yung mga barbula na yan. Low power na yan. Hindi talaga makakaakyat ng Baguio. At ang isang delikado po dito mga kapatid, yung mga ribaba na natanggal dyan sa mga metal na yan, pupunta sa langis sa ibaba. At iyon naman ay dahil sa medyo mabigat siya, dahil medyo malalaking flakes yan, malalaking metal shavings yan. Hindi yan sasama doon sa langis. Hindi yan pupunta doon sa oil filter. Kaya ang mangyayari, magpapaikot-ikot yan doon sa baba, pwedeng pumunta yan doon sa sigunyal, doon sa bearing, yung connecting rod bearing, papasok siya doon, isisirain talaga yung makina mo. Yung mga metal flakes na yon. So dito wala na tayong ibang paraan kundi ita-top overhaul. So habang gagamitin pa yan, dadami pa yung mga metal flakes na yon, yung mga debris na yon ng mga metal, sisirain na yung makina mo. Mga kapatid, matibay ang makina ng crosswind, pero kung hindi nyo po talaga ipapa-adjust ang barbula niyan or ipapa-check up yung tamang clearance, magkakaproblema. Dito Kuya Larry, ano ba yung clearance na nilagay nila dito? 12 yan, sir. Ha? 12. 12? Oo, 12. Pang gasolina yan, sir. Pang di gasolina. Pag 12, dikit na dikit yun. Tukod na tukod. Tukod na tukod. Yun nga lang, kapag nagkamali, yung gumawa, or hindi talaga napapa-adjust to, ganun talaga magiging problema. Kaya pag may narinig po kayong ingay sa mga makina nyo, kahit hindi crosswind, kahit na iyan pa yung mga automatic valve lifter, pag may narinig kayong ingay, lagitik, idalhin nyo na po sa inyong trusted mechanic. Magkakaroon po ng problema yan pag pinagwalang bahala nyo. Ito yung rocker arm, itong crosswind na to. Ayan, papakita namin sa inyo. Ayan baon na baon na. Ayan yung tama ng barbula. Ang masaklap dito, pati yung mga gilid dito, bumilog na to. No? Bumilog na, saka papalo. Ngayon, siyempre, ito, kaya ko pang remedyohan. Pero sabi ko doon sa may-ari, palitan ko na lang yan, yung maayos pa, yung hindi talaga mag-grind. Para magandang-maganda pag tinap-overhaul to, palitan na namin yung mga rocker arm. Kasi magpapalit din naman siya ng bagong barbula. Payag naman yung may-ari. Pero kung talagang walang budget, aayusin ko yan, i-grind ko yan. Kaya lang, dahil magpapalit ako ng 8 barbula na bago, brand new, mas maganda kung bago rin yung kanyang mga rocker arms. Mga kapatid, update lang po dito sa Cherokee Jeep na kinonvert namin pick up. Ayan malaki-laki na rin po yung natatrabaho namin. Araw-araw wala kaming tigil. So ito na siya. Magiging pick up na to, mga ilang linggo pa.
At maikakabit na rin namin yung mga molye kasi nagdugtong kami ng chassis dito eh. Yung chassis na ginamit ko po rito ay galing sa Willys na jeep. Binili natin yon at para mailagay dito, mas matibay po talaga. Ngayon, ito namang mga nakikita nyo na to, dito ikakabit yung molye. Kaya po pinafabricate na muna namin talaga yan. Makakapal po yung bakal. At mga nakabend po yan, hindi po yan yung dugtungan na welding lang na welding. So ito, ikakabit po yan doon sa ilalim at dito naman ikakabit yung molye. Ito, parang ito po, tingnan nyo. Ayan. So dito po siya nakakabit, ganun. Tapos ilalapat na namin yan. Yan sa molye. Okay. Tuloy-tuloy yung trabaho namin dito kahit medyo mabigat to. Kasi po yung may-ari nito talagang sobrang mahal na mahal niya itong Cherokee Jeep niya. So ngayon, umaba nga lang. Tingnan mo, sobrang haba oh. Haba niya. Sabi, ilan di pa? Sukatin natin. Sa dalawa. Tatlong di pa yung hinaba ng pickup na to. Sana maging maganda resulta pero for sure dahil sa galing nito, ito, patukayo ko to eh. Pakita mo nga yung mga mo, ayan. Dahil sa galing niya, saka si Mark, yun. Eh nga lang, yung isa ay nasa Bicol. Babalik next week. Yun muna para dito mga kapatid.